Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay patungkol sa gamit ng pandiwa. Nung nakaraan, pinag-usapan natin kung ano ba ang pandiwa at mga halimbawa nito. So, nalaman din natin na ang pandiwa ay mga salitang kilos. Ngayon naman, pumunta tayo sa gamit ng pandiwa. Unang-una dito ay ang pandiwa bilang aksyon o kilos. Ang pandiwa ay nagpapahayag ng aksyon o kilos kung ito ay ginagampanan ng isang aktor. So, importante dito, sa pangungusap na ating titignan mamaya ay dapat may aktor na gumaganap sa pandiwa na nakalagay sa pangungusap. Ang aktor ay maaaring tao, hayop o bagay, depende kung ano ang ginamit bilang paksa o simuno sa ating pangungusap. So, ang aktor ay makikita sa simuno o paksa ng pangungusap. So, para mas mabilis ninyong malaman kung ang pandiwa ay gumaganap bilang aksyon o kilos, dapat alam din natin kung saan sa pangungusap ang simuno at panaguri. Para malaman natin kung saan ang aktor na gumagawa ng kilos. Halimbawa, nagbahagi ang gobyerno ng mga pagkain para sa mga nasalanta ng bagyo. Unang-una muna nating titignan ay ang aktor. So, para makita natin ang aktor na gumagawa ng kilos, dapat alam natin kung nasaan ang simuno. So, ang simuno ng ating pangungusap ay ang gobyerno na siya ding gumaganap bilang aktor sa ating pangungusap. Ang pandiwa na ginamit ay ang nagbahagi. Ayan. Nagbahagi, sino ang nagbahagi? Ang gobyerno. Sino ang gumawa ng aksyon? Ang gobyerno. Sunod na halimbawa, tumakbo ng mabilis si Tanggol papuntang eskwelahan. Una muna nating tignan ay nasaan ang simuno? Ang simuno natin ay si Tanggol. So, ang aktor natin dito ay si Tanggol. Ano ang kilos na kanyang ginawa? Ang kanyang ginawa ay tumakbo. Ayan. So, ito lamang ang ating halimbawa sa pandiwa bilang aksyon. Ulitin natin, dapat may aktor at ito ay makikita sa paksa ng pangungusap. Kayo ay natuwa sa ating video, mag-like kayo. Huwag po natin kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat!